Ayan, eto ang ating mga sangkap. Napakasimple lang at ang gagamitin natin ngayon na cocoa powder na brand ay eto. Bensdorp, di ba yung ginagamit ko lagi? Pero, nagmahal siya. Eto ay may mura. May nakita tayong mura sa market pero masarap naman. Yes, so masarap po ito na brand. So, ayan, gawin na natin yung ating mocha cake. Okay, so meron tayo dito all-purpose flour. Lagyan natin ng baking soda. Instant coffee powder. Okay. Cocoa powder unsweetened. Konting asin. Asukal. Brown sugar. Pwedeng brown sugar lahat, pero gusto kong lagyan ng white sugar. I-mix na muna natin to. And then next ay maglagay tayo ng itlog. Cooking oil. White vinegar. Konting vanilla essence or vanilla flavor. Gatas. Ang gamit ko ay evaporated milk, pero pwedeng gumamit ng kahit anong gatas. Tapos ay i-mix na muna natin ito. Ayan, bahagyang na-mix na natin siya. Ngayon ay maglagay tayo ng hot water. Tapos, i-mix natin ito ng ayos. Ayan. So, ngayon ay ilagay na natin siya sa mga container. So, dahil steam natin siya lulutuin, so, pwede tayong gumamit ng microwavable na container. So, pwedeng sa cake pan nyo siya lutuin, tapos transfer nyo na lang kung saan nyo gusto or anong container yung gusto nyo. Ito kasi ay, dito ko siya lulutuin, tapos, ito na din ang magiging container natin. So, ayan, maglagay na tayo ng ating cake batter sa ating mga container. I-divide natin into 5 equal parts. Ayan, so ilagay na natin yung ating mga cake. Takpan at lutuin natin for 30 to 45 minutes over medium heat. And after 30 or 45 minutes, eto na po ang ating cake. Mag-toothpick check tayo at kapag eto ay hindi na basa, eto ay luto na. Pero kung basa pa, extend the cooking time. Hanguin natin ito at palamigin. Okay, para sa cream naman natin, meron tayong gelatin. Eto ay unflavored and clear. I-soak na muna natin sa water. Eto ay room temperature na water, hindi mainit, hindi malamig. And dapat siguraduhin na nakasoak lahat ng grano ng ating gelatin. Ayan. Itabi na muna natin ito at mag-whip tayo ng ating all-purpose cream. So, ito yung ating all-purpose cream. Ito ay chilled overnight. And then, i-whip na muna natin ito until mag-double ang kanyang size. Ayan, so bago natin lagyan ng condensed milk, yung ating cream, ay tunawin na muna natin sa mainit na tubig yung ating gelatin. Ayan. So, mix na natin yan para matunaw. Okay, ngayon ay maglagay tayo ng condensed milk. Ayan, so kalahati ng can yung ilagay natin. Chilled overnight din yung ating condensed milk. Dapat talaga malamig din siya. Optional, pwede mong lagyan ng flavor gaya ng coffee or mocha flavor kung meron ka or vanilla. Pero ako, dahil meron tayo nito, maglagay tayo. Per konti lang, hindi natin uubusin. Pero depende din yan sa inyo kung gusto nyo ubusin. Tapos, i-mix natin ng mabuti. Ayan. And then, lagay natin yung ating gelatin. At kung okay na ay, lagay na natin sa ating mga cakes. Ayan, so ngayon, i-divide na natin yung cream sa ating mga cakes. So, 5 yung nagawa natin. Ito yung ika-5 natin. Ayan. So, i-divide natin into 5 equal parts. Okay, so ilagay na muna natin sa chiller para mag-set yung ating cream na layer.
Tapos gagawa tayo ng ating caramel frosting or caramel sauce. Okay, para sa sauce natin, nakapatay na muna yung apoy ha. Tapos maglagay tayo ng ating evaporated milk. Ayan. Kung gusto yung gumamit ng whole milk or fresh milk, pwede naman. Ito naman ang ating muscovado na sugar, ang ating cornstarch, powdered milk or milk powder. Ito ay Bear brand. Pwedeng gumamit ng kahit anong brand na gusto. Tapos ay i-mix na muna na mabuti para matunaw yung ating cornstarch bago natin buksan ang apoy. Okay, ayan. So, buksan na natin ang apoy. At lutuin natin ito until maging thick yung ating mixture. So, continuous lang yung ating paghahalo ha. At ayan, eto na siya. So, wag natin siyang gawing super thick dahil gusto natin siya na parang runny. Tapos, maglagay tayo ng margarine at konting vanilla flavor or vanilla essence. Ayan. Then, mix lang natin ito para matunaw yung ating margarine and then, palamigin natin. Ayan, nag-set na yung ating cream at malamig na yung ating frosting. Ngayon ay i-divide natin ang frosting into 5 equal parts. Tapos, eto naman ay optional. Maglagay tayo ng chocolate chips. At ayan, eto na ang ating no-bake na mocha lava cake. Again, kung hindi pa kakainin ay ilagay sa chiller dahil mas masarap kapag malamig. Ayan, so tikman na natin. Ayun siya. Isa lang masasabi ko, delightful. Ang sarap ng ating frosting. Tapos maganda yung combination niya sa ating cream at sa ating cake. Ang sarap talaga ng frosting natin. Etong caramel frosting na ginawa natin ay eto din yung ginamit ko sa paggawa natin ng caramel cake. Kung gusto yung gumawa ng caramel cake, ilalagay ko ang link sa description box. Ngayon naman ay ginamit ko siya dito sa ating mocha na cake. And yes, bagay na bagay. Yum. Sarap. Yung tamis niya, yun din, hindi nakakaumay. Yan talaga. At kung gusto nyo din na makapal yung cream layer, okay lang. Eto, mukhang makapal lang yan, pero pansin nyo yung cake na ginawa natin, maumbok siya sa gitna. So, mas maraming cream sa gilid. So, parang makapal lang siya. Pero, hindi siya ganun kakapal dahil, tignan nyo, cake na agad pagtusok natin. So pwedeng gawin nyo na 6 equal parts ang pag-divide ng ating cake batter para hindi siya ganun kaumbok kasi malapit na siya dun sa rim ng ating container. Tapos, pwedeng i-double ang measurements ng ating cream layer. And tapos, increase ka ng konti din sa measurements ng ating caramel na frosting dahil nga ginawa natin 6 equal parts, diba? So, medyo magdadagdag ka din dun sa ating frosting. Pero yes, kung nakahanap kayo ng bagong pagkakakitaan, pwedeng itong gawin nyo. Yum. And, pwede din na hindi ganito yung lalagyan.
Pwede bilog or pwedeng mas fancy like mga tin cans or yung mga paper na bago ngayon, yung parang karton, yung kanyang style. Marami na yun ngayon. Parang craft, ganun yung light brown, parang ganun yung kulay niya. So, pwedeng ganun. Tapos, lagyan nyo ng ribbon or sticker. And nga pala, ito ang kanyang kapareho. Yung ating ube na lava cake. So, kung hindi pa ninyo na-check yung ating ube na lava cake, i-check nyo before siya dito sa ating recipe. And sa toppings naman, optional ang maglagay ng chocolate chips. So, kung gusto nyo na peanuts or kung anong bagay or anong gusto nyo na toppings dito, pwedeng pwede. So, ayan, sana gustuhan nyo ang recipe natin ngayon. Ciao!